Okay, ngayon change oil day muna tayo. Tayo na lang yung magpapalit ng langis natin dito sa Honda CRF 150L. So 6,000 kilometers na yung tinakbo nito. Ang pagpapalit ko ng langis is between 1,000 to 2,000. So pwede na yan. Tingin ko naka more or less 1,500 kilometers na yung tinakbo nito. And depende naman yun sa inyo kung kailan nyo gusto magpalit ng langis. Pero ako, ganun ako magpalit. 1,000 to 2,000 kilometers na tinakbo. So ang gagamitin nating langis ngayon is ito, Motul 10W40 100% synthetic. So madali lang naman magpalit ng langis. Basically dalawang tornilyo or isang tornilyo lang plus itong plug or itong takip na to ang tatanggalin mo. Pero dito, since may guard siya, tatanggalin natin tong skid plate. Kailangan mo syempre ng wrench. Pwede ring socket wrenches yung gamitin mo pantanggal nung drain plug sa baba. I guess this is size 12. Kailangan mo rin ng embudo kapag isasalin mo na yung langis niya dyan. Tapos kailangan natin pliers pang pihit nito. Pero bago nyo pihitin, make sure na meron din kayong basahan. Tapos syempre, meron tayong yung sahuran ng langis, yung used oil na ilalagay natin dyan. So ayan, natanggal na natin yung skid plate nya. So hindi naman lahat ng Honda CRF 150L ay may skid plate, kaya hindi na natin pinakita kung paano natin siya tinanggal. So ito, makita ko sa inyo yung tatanggalin natin tornilyo. Ito siya, naway nakikita nyo. By the way, bago nyo nga pala gawin yung change oil nyo, patakbuhin nyo muna yung motor ng mga ilang minuto lang, tapos patayin nyo para umikot ng konti yung langis nya sa kanya or langis dun sa mga gear dun sa makina. Tapos after nun, palamigin nyo lang ng konti. Tapos pag okay na siya, yan, tsaka natin papalitan ng langis. Bago ko tanggalin yung nandun, niluwagan ko muna to. Gamit kayo ng basahan bago nyo siya gamitan ng plies pag tatanggalin nyo siya para hindi magasgas. So ayan, maluwag na yan. So ready na yan para tanggalin natin mamaya. So ito yung tatanggalin nating tornilyo sa kanya. Ito yung drain plug nitong Honda CRF 150L. Size 12 yan guys. So gagamitan na lang natin siya nito, socket wrench na size 12 din. So there, huwag na. Dahan. There. Team. So ito lang yung drain plug niya talaga. So putulungin lang natin siya. Tanggal ko na rin yung ito, yung stick, dipstick, takip niya para tuloy-tuloy ang pagtulo ng ating langis. Hihintayin lang natin yan tumulo ng tumulo hanggang maubos yung kanyang ipapatak. Tapos ito, pinunasan na rin natin yung takip, itong dipstick, and then ito yung drain plug. So hintayin lang natin maubos lahat ng pumapatak na langis. Yan ang itim na nya. Depende yung pagpapalit nyo ng langis guys sa gamit nyo, kasi pwedeng 1,000 kilometers na, pero dahil city driving lang naman, malapit lang naman yung tinatakbo, so maganda pa rin yung langis. Ito kasi inaakyat natin siya kung saan saan na long ride natin, kaya kahit pa paano hirap yung makina, kaya ganyan na yung langis niya agad. Ready na natin yung ating embudo. So dito yan lalagay natin. Yan. Para diretso yung pag-pour natin ng langis. Dito sa motor na to, isang langis lang yung pinapalitan. Engine oil lang. Hindi katulad sa mga automatic na meron pang gear oil. Dito, engine oil lang. Tapos 1 liter lang rin yung para sa motor na to. Seal pa siya.
ating langis. Dahan-dahan. Alright. Busin natin yan. There. Tapos na. So, ayun. Tapos na. Takata ng konti. Tapos, kabit na natin tong plug. So, higpitan lang natin yan ng mahigpit. Ayan. Huwag nyo nga palang kalimutan to. Yung langis na used. Siya naman yung ilalagay natin dito. Pabalik. Ayan, gamit tayo ng improvised na imbudo. Para dito sa use oil. Use oil lang naman to. Ayan, mache-check mo din kung nagbabawas ba yun ng langis yung motor mo. So, ito siguro mga 100 ml yung bawas niya. So, ayos lang. Normal talaga yun, nagbabawas talaga ng langis. Hindi talaga 1 litro yung makukuha mo sa kanya. Testing. Okay. Bagong langis. So ganun lang kadali magpalit ng langis. So dito na natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching. Na may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Mabuhay.